Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang latest na presyo ng native chicken at ng hybrid native chicken sa Panay Island, especially po sa First District ng Iloilo. At i-update ko rin po ang mga pinapagawa namin dito sa aming farm para makuhanan po ninyo ng idea. Ganito po pala ang setup ng auction market sa amin sa mga livestock sa bayan po ito ng Igbaras sa First District ng Iloilo. Binibili po yan ng mga biyahero yung mga manok na dadalhin po ninyo sa bayan, at ang latest na presyo ngayon na panguha nila o pamimili po nila ay nasa 250 per kilo. Kapag ang inyong manok po ay nasa 800 grams, babayaran po nila ito ng 210. Kapag umabot ng 900 grams, nasa 230. At pag 1 kilo po, nasa 250 ang per kilo ng native at hybrid na native chicken po sa panahon ngayon. At mga heritage, hindi po sila bumibili. Hybrid native lang at pure na native ang kanilang binibili dahil ayaw po ng mga restaurant na mga heritage chicken. That's the reason why na nakafocus po kami sa mga hybrid at sa native. Kaya hindi po kami nag-aalaga ng heritage ngayon dahil nga po hindi pa po namin alam kung paano namin ito ibenta. Dahil nga po kung ano po yung demand sa market ngayon, yun po ang aming inaalagaan. Kanina, November 23, nagbenta po ang aking parents ng mga native chicken. 30 heads po lahat, hindi po pare-parehas yung timbang. Meron pong 800 grams, 900 grams, 1 kilo. Ganun po ang bigat na i-dispose kanina at umabot po ng 6,600 something ang napagbentahan sa 30 heads na manok. Hindi na po yun masama, at ang mga napagbebentahan po ng aming farm ay gagamitin din po namin yan pang-upgrade sa aming farm. Kung nakikita po ninyo, itong dalawang poultry na nakatayo po dito ay bagong gawa po yan. Doon po sa kabila, gagawin po naming paddock ng mga native chicken po namin. Bali, pre-range po sila yan sa kabila dahil malawak po ang area na ito. Ang binakuran po namin ng range net ay nagkakasukat ng almost 7,000 square meter po. Less than 1 hectare ang binakuran po namin na ito. Hahatiin po namin sa dalawa dahil nga po ang kabilang hati para po sa breeder at dito naman po sa malapit sa mga manok na ito ay para po naman sa mga grower namin na pang dispose po yan, at yung mga magagandang klase ililipat naman namin sa kabila para gawing panibagong breeder. At dito po sa farm na ito ay integrated po ito. Kasama na po dito ang mga kambing namin. Kaya hahatiin po namin yan sa dalawa dahil yung kabilang hati, pagpapasto lang po namin ng 3 araw ng aming mga alagang kambing, at makalipas ang 3 araw, ililipat naman po namin dito sa kabila. Yung malawak na area, bali 4 days po mag-i-stay ang aming alagang kambing, bago na naman po namin ilipat sa kabila para yung damo po ay makakatubo muna bago po sila babalik. Dahil nga po meron naman itong alalay na pagkain, kinukumpayan po namin sila o binibigyan po namin ng ibang pakain katulad po ng dahon ng Madre de Cacao, ipil-ipil at napier grass. Ayan po ang inilalagay namin dyan sa kanilang pagkainan sa tabi po ng kanilang selda. At ang mga manok naman po na ito na inyong nakikita po, ito po ay mga breeder na po ito. Kakaunti na lang po sila. Almost nasa 40 na piraso lang po ito dahil nga po dinispose na po namin yung mga reject, at hindi na po namin pinapatagal kapag alam namin na hindi po pumasa sa aming selection. Dinidispose na po namin yan pagkaedad nila ng 3 months hanggang sa 3 months and half hanggang 4 months po, dahil kapag sumobra pa po ang edad ng manok doon ay malulugi na po tayo sa pagpapakain sa kanila. Kahit na ang pinapakain namin ay mga organic feeds at meron po itong halo na ipa ng palay, ipa ng mais at 10% ng commercial feeds. Pero malulugi po tayo sa pagod kung aabot pa po ng 5 buwan ang ating mga native chicken, dahil nga po hindi na po yan lalaki ng katulad ng mga heritage na umaabot pa po ng 5 kilo. Ang mga native at hybrid na native, sapat na po yun sa kanila na umabot ng 2 kilo bago po natin i-dispose. Pero sa amin po, sa lugar namin,
binibili lang po talaga is 800 grams, 900 grams, 1 kilo hanggang sa 1.2 kilo. Ito naman pong mga sisiw na ito ay more than 40 na piraso po ito, almost 50 na piraso po silang lahat, at hoping po na madadagdagan pa po ito next week hanggang sa second week ng December, dahil po may 15 na heads po kami ng aming breeder na naglilimlim po ngayon. Dahil sa ngayon, natural hatch lang po kami. Ibig sabihin, hindi po kami gumagamit ng incubator at inahing manok lang po namin ang naglilimlim sa loob po ng 21 days. Pero maganda naman po ang kinalabasan dahil almost nasa 95% to 100% pa rin po ang nahahatch sa kanilang itlog. Hoping po na next year ay dumami pa po ito ng dumami. Dahil nga po next week may ipapagawa po kaming brooder pen, at ang mga mahahatch po dito sa mga naglilimlim ay idediretso na po namin sa brooder pen ang kanilang sisiw, at ang mga inahin naman po ay papaliguan po namin para preparation po yan sa kanilang pangingitlog. At ang aming gamit po sa kanilang pagpapaligo ay Triple X po na gawa po ng Battlecock, at yan po ay napakaganda po na gamitin pampaligo po sa ating mga alagang manok dahil mamamatay po ang mga kuto nila, at talagang kondisyon po ulit ang ating inahin para sa paghahanda na magpasampa ulit. Makalipas lang po ang 3 to 5 days ay magpapasampa na po yan at mangingitlog na po ulit yan after 1 week. At itong mga pugad po na inyong nakikita, puno po ng itlog yan. Yung iba po dyan ay naglilimlim na. Hindi na po namin nilapitan para hindi na po may stress yung mga manok na naglilimlim, dahil kapag alam naman natin na kapag nilapitan po sila ay talagang nagagalit po sila. Pero mamaya sa video na ito may papakita po kami sa inyo na ibababa po namin na nag-hatch na po pero hindi pa po naubos pisa ang kanilang mga itlog. At alam niyo po bakit po kami magpapagawa ng brooder pen, dahil nga po para mabawasan po yung mga mortality sa aming mga sisiw. Dahil for example sa 100% na sisiw, ang makakasurvive lang po dyan is mga nasa 85%. Dahil nga po ang dahilan dyan, katulad nito, kapag naligaw po ang isang sisiw sa kabilang kulungan, pinapatay po yan ng inahin kapag alam niya na hindi po sa kanya sisiw. Yun po ang iniiwasan namin. At kung ang sisiw naman ay makagala po dyan sa labas, pinapalo din po ng mga malalaking manok. Kaya minsan hindi kakayanin ng sisiw, mamamatay po sila. Pero kung may brooder pen po, talagang malilisin po natin yung mga mortality, dahil nga po yan sa kaligtasan ng mga sisiw, dahil hindi pa po nila kaya makipagsabayan sa mga malalaki. Next week po, kapag natapos na po ang aming pinapagawa, i-update ko po kayo ulit para makuwanan po ninyo ng idea kung gusto po ninyo pumasok sa ganitong uri ng negosyo. Sa susunod po, tatalakayin din po natin kung ano po ba ang magandang negosyo na simulan ninyo kung wala po kayong idea, para yung mga naranasan po namin kung saan po yung mabilis ang pera, yun po ang ibabahagi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko kanina na nahatch na pong mga sisiw at malapit na po yung ibababa. Kuha po ito ng umaga. Pagkahapon po, pwede na po yung ibaba ang mga sisiw na yan. Dalawa po yan sila, kaya dikit po yan sa yero ang kanilang pugad, dahil nga po dito yan nakalagay sa bahay ng aming alagang kambing. Hindi po siya pwedeng ibaba sa baba, dahil nga po kapag naabot ng aming alagang kambing yung pugad, maaaring magalaw nila. Possible po na mabubugok yung itlog at hindi po mapipisa. Dahil po yung ibang native namin na manok ayaw pong makisali doon sa mababang pugad. Gusto talaga nila sa matataas na pugad, dahil nga po ang kanilang instinct pure native pa rin po. Dahil alam naman po natin yung mga native na manok, ang instinct po talaga nila ay mangingitlog po doon sa mataas na hindi po basta-basta naaabot ang kanilang pugad. Pero sa mga hybrid namin na native, dahil malalaki na po ang mga inahin, mabigat po ang kanilang timbang, umaabot po ng 3 kilo hanggang sa 4 na kilo po ang bigat ng mga inahin. Kaya hindi na rin po sila makaakyat sa mataas na area. Kaya doon po sila nangingitlog sa mababa lang na pugad, at hindi na rin po ganoon ka ilap. Ang mga to po, sobrang ilap ng mga yan kapag wala pang itlog. Ito po ang mga breeder na ito. Hoping po na mangitlog na rin po sila this coming December para madagdagan po yung mga breeder namin na may mga sisiw at naglilimlim. At darating po ang second quarter or first quarter ng 2024 ay aabot na po ito ng mga 200 plus ang aming breeder para tuloy-tuloy po ang aming pagbibreed. At ibabahagi ko po sa inyo ang plano po talaga namin dito. Pero sa ngayon,
ikikip lang po muna namin dahil hindi pa po namin sigurado kung maganda po ba ang kalalabasan ng aming plano sa aming mga native. Pero sa ngayon po, productive po ang mga native nito, kumikita po kami dito o kumikita po ang parents ko sa pag-aalaga dito dahil nakaalalay lang po ako sa kanila sa pag-aalaga dahil nga po ang style ng pag-aalaga nila ay conventional pa po o yung nakasanayan, kaya unti-unti po natin yan binabago o ina-adapt yung science para mas productive po ang ating pag-aalaga ng mga native chicken. Kung magtatanong po kayo, hindi ba nagkakasakit ang aming mga alagang native na manok? Nagkakasakit din po sila, pero dahil nga po regular po kami na nagbabacterial flushing gamit po ang Doximol at Primoxil, alternate po yan. Kaya naiiwasan po namin na magkaroon ng malalang sakit o malubhang sakit ang aming mga breeder at mga grower. Sa grower naman po namin meron po kaming fermented na antibiotics o probiotics na ibinibigay sa kanila regular. At sa mga breeder naman namin, binibigyan po namin ng Primoxil at Doximol at Sulfur QR at regular po na vitamins na Egg 1000 at Vitamin Pro para po sa kanilang maayos na pangingitlog.